Doon pa lang nagagalit na tayong mamamayang Pilipino kasi pera natin yan. Puro na lang kayo imbestiga, wala namang nangyayari. Anong iimbestigahan mo dyan? Anong iimbestigahan mo dyan? Wala nga eh. Ghost project? O ito na, mga kabunyog, mga kababayan, matindi ito. Dati nitong nakaraang mga araw, ang pinag-uusapan lang natin, mga substandard na mga proyekto sa flood control ng DPWH. Ngayon, hindi na. Inamin na mismo ng mismong secretary ng DPWH na may mga ghost projects mismo. Ibig sabihin ghost projects, wala naman. Wala naman talaga yung project na bayaran lang ng gobyerno. Nangyari daw yan sa Bulacan. Bilyon-bilyong projects ang halaga. Sa Malolos, Hagonoy at Kalumpit, mga lugar na grabing binabaha. Yun pala, bilyon ang binayad ng gobyerno, wala namang ginawang proyekto. Ghost projects, mga kabunyog, mga kababayan. Mismo na pong sekretary, kalihim ng Department of Public Works and Highways ang umamin. Maraming mga proyekto, bilyon-bilyon ang ghost projects. Mga kabunyog, hindi na lang substandard. Alam pala ng DPWH na may ghost projects, bakit hindi? Bakit hindi nila yan pinaparusahan na? Ngayon lang bang araw nila yan? Ngayon lang bang linggo nila yan nalaman? Mga kabunyog, kaya actually, si PBBM sa nangyayaring ito, dapat may makita na. May makita na dito. Imagine niyo, inamin na mismo ng DPWH Secretary Manuel Bunuan. Inamin niya mismo. Ito ang mga balita, mga kabunyog. Hindi po ako ang dito. Ayan DPWH confirms ghost projects in Bulacan. Yan mga laman po yan ang mga balita ngayon ito rin, breaking news. DPWH Secretary Manuel Bunuan admits that some of the flood control deals awarded to Wawaw Builders Incorporated, which secured 5.9 billion pesos worth of contracts in Bulacan, were ghost projects. August 19, 2025. So preskong balita yan ngayon mga kabunyog na araw. Pinangalanan. Sigurado hindi lang yan ang may ghost projects. Sigurado hindi lang yan Wawaw Builders na yan. Hindi lang yan, marami yan. Pero yun na nga, mga kabunyog, mga kababayan, anong ginagawa? Ngayon lang ba nalaman nila yan? Ngayon lang ba nila nalaman yan? Ngayong linggong ito? Dapat may gawin na silang aksyon dyan. Ghost projects, imagine ninyo. Ghost, ibig sabihin, at ito mga kabunyog binayaran na daw yan ng gobyerno. Ayon mismo kay Bunuan. Ito ito yung balita sa Rappler. DPWH Secretary Bunuan confirms that there are ghost projects in Kalumpit, Malolos, and Hagonoy, Bulacan. A contractor of these projects is Wawaw Builders. Bunuan says that the payment for these projects has been made. Senator Jingo Estrada asks Bunuan how much worth of contracts bagged by Wawaw Builders. Bunuan says that 9 billion pesos nationwide, 5.971 billion pesos of which are in the first district of Bulacan. Yan mga kabunyog. Anong ginagawa ng ng DPWH niyan? Kaninong congressman yan? Kaninong senador yan? Kaninong pundo yan? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, grabe na ang ginagawa nila sa bansa. Yang mga bayan na yan, Kalumpit, kami mayroong chapter ang bunyog dyan sa Kalumpit, malakas dyan ang bunyog sa Kalumpit. Sa katunayan, nung minsang pagbaha niyan, mayroong pagbaha niyan last year, nagbigay pa kami ng relief dyan, ang bunyog, kumismo pumunta dyan. Mahigit ng 2 linggong humupa ang baha sa Metro Manila at sa mga karatig na mga bayan, probinsya. Pero doon sa Kalumpit, yung ilang barangay doon, lubog pa rin sa baha. Tapos ngayon, sasabihin ni Secretary Bunuan na yung Wawaw Builders na yan ay 5.9 billion pesos ang projects na nakuha.
Ghost projects ang mga ano diyan, ang iba diyan doon sa Bulacan mismo. Isa diyan ay ang Kalumpit. Grabe. Mga kabunyog, ano pang ginagawa ng mga nasa gobyerno? O ang ombudsman, ano pang ginagawa? Ano pang ginagawa? Ang ombudsman, hindi naman kailangan ng complaint yan eh. Hindi. Motu proprio, pwede yan. Pero ang DPWH mismo, anong ginagawa nila dyan? Doon pa nga lang sa substandard na patrabaho, nagagalit na tayo. Yung nakita nating ampaw, doon pa lang nagagalit na tayong mamamayang Pilipino kasi pera natin yan. Ha? Tapos ngayon, hindi na ito substandard. Hindi na substandard ang pinag-uusapan dito, mga kabunyog. Ang pinag-uusapan dito ay ano na? Ang pinag-uusapan ay ghost project na. Grabe. Ano nang gagawin ng gobyerno ni Marcos niyan? Dapat may gawin na. Ha? Mga kabunyog. Ano pa naman ang iimbestigahan mo dyan? Puro na lang kayo imbestiga, wala namang nangyayari. Anong iimbestigahan mo dyan? Anong iimbestigahan mo dyan? Wala nga eh. Ghost project? Investigasyon ang kailangan mo dyan. Binayaran. Sabi ni Bunuan, binayaran na daw ng gobyerno yung Wawaw Builders. Binayaran. Tapos tiningnan mo ngayon, wala naman yung project na yun. Ang nai-award sa Wawaw Builders sa Bulacan lang is 5 billion. 5 billion mga kabunyo. Kaya lang, sa bagay, sasabihin na naman ni Chis Escudero niyan sa atin. Anong sabi ni Chis Escudero kapag mga ganyan? 5 billion? Anong sabi ni Chis Escudero? Ay, barya lang naman. Ang liit-liit lang naman yan. Mas pagkaabalahan ninyo yung malalaki, bakit ninyo inaano yung 5 billion? Maliit lang naman yan. Yan ang problema natin. Ang mga senador natin, ang mga kongresista natin sa kanila, ang 5 billion maliit. Kaya ano pang kailangan mong investigasyon? Anong kailangan mong investigasyon? Wala ngang project eh. Ghost nga eh. Wala nga eh. And yet mga kabunyoga, tandaan nyo ito, ngayong 2026, ang hinihinging budget ni Bunuan para sa DPWH flood control ay 274 billion pesos. Tandaan natin yan mga kabunyoga. Ito. Ito naman hindi na nahiya itong mga ito eh. 274 billion budget para sa flood control project sa 2026. Hinihiling ng DPWH. Ayon yan sa DBM. Yan ang proposed budget ng DPWH sa flood control sa 2026. Hindi na kayo nahiyan. Grabe. Mga kabunyog, mga kababayan, pag nagsalita si Bunuan yan, wala man lang, hindi man lang nagngingit-ngit. Hindi. Para lang siyang nagre-report na nagsabing normal na, kumbaga. Manhid na sila mga kabunyog. Manhid na ang mga nasa DPWH. Manhid na ang mga senador. Sabi nga ni Chis Escudero, ang liit-liit lang naman yan. Tapos sa 2026, humihiling sila ng 274 billion na budget sa flood control. Hindi na kayo nahiya. Hindi na kayo nahiya niyan. Sa bakit hindi na nahiya? Wala naman talagang hiya. Mga kabunyog, mga kababayan. Tandaan ninyo, ito pa ang mangyayari. Uutang na naman tayo sa ibang bansa kasi ito, government, to borrow 2.7 trillion pesos to cover fiscal deficit in 2026. Anong ibig sabihin yan? Kahit hindi naman tayo ekonomista, madali lang naman intindihin yung fiscal deficit na yan. Ano ang fiscal deficit? Ibig sabihin, inaasahan na ang makukuliktang buwis at ang kita ng gobyerno kakapusin para punduhan ang 2026 budget. Ilan ba yun? Ilan ba yung budget para sa 2026? Trillion, siyempre yan. O ngayon, yung budget sa 2026, inaasahan ng magkakaroon ng deficit. Ibig sabihin, ang makukolekta ng gobyerno sa buwis kakapusin. Kaya uutang ng 2.7 trillion sa 2026.
mga kabunyog, uutang. Uutang ang gobyerno ng 2.7 trilyon. At saan gagamitin ang inutang na yan? Bahagi ng pagkakagastusan yan ay itong bahagi ng pagkakagastusan ng utang na yan ay itong 274 billion budget sa flood control ng DPWH na substandard o kung hindi man substandard ay ghost projects. Ano? Hindi ka man lang nahiya, Secretary Bunuan? Hindi ka man lang nahiya na humingi ng 274 billion na budget sa 2026? Samantalang ang dami ninyong kapalpakan at hindi lang pala kapalpakan sa mga substandard na projects. Ghost projects pa pala. Ay, grabe. Grabe. Grabe ang ginagawa nilang ito. Ito namang DPW, ito namang DBM. DBM. Executive yan. Bakit ninyo tinanggap yung 274 billion budget na yan na hinihingi ng DPWH? Ang dami nilang kapalpakan sa flood control. Dapat nirinda, inano na ninyo yan. Huwag nyo na yung isama dito, nakakahiya. Huwag na muna yan. Question mark muna yan, saka na natin yan. Hintayin muna natin ang investigasyon. Anuhin muna. Imagine niyo walang hiya kayong humingi ng 274 billion sa 2026 budget. Uutang ng 2.7 trillion para lang mapunduhan yung mga ganyan. Grabe kayo. Grabe kayo. Kaya yung ating mga kababayan sa mga binabahang lugar ng Kalumpit, ng Hagunoy, ng Malulos, ngayon alam nyo na. Mayroon palang mga projects dyan sa inyo, hindi naman ginawa. Ghost projects nga, wala. Ay, grabe. Grabe ang ginawa nilang ito. Kaya itong, alam nyo, ang sabi ni Babe Singson, yung DPWH Secretary ni Pinoy, si Babe Singson, 6 years siyang umupo bilang DPWH Secretary ni Pinoy, si Babe Singson. Sabi niya, sa loob ng 6 years na naging DPWH Secretary ako, sabi yan ni Babe Singson, hindi po tayo dahil ano tayo ni Pinoy, 182 billion pesos lang daw in 6 years. In 6 years, 182 billion pesos lang ang budget nila. Sabi ni Babe Singson, yung DPWH Secretary, mga kabunyog, DPWH Secretary ni Pinoy, mula 2010 to 2016, ayon kay Babes Singson, sa 6 years na naging secretary siya ng DPWH, ang budget niya lang ay 182 billion pesos. 6 years na yan, 6 years. 6 years. Itong si Bunuan, ngayong 2025, ilan ba yung budget ngayon? 345 billion ba yon? Ngayong taong 2025, 345 billion. Tapos sa 2026, 274 billion na naman. Flood control. Hindi ka na nahiya, Bunuan, na humingi niya? Hindi ka na nahiya? Tapos sasabihin mo may flood, may ghost projects na nabayaran na ng gobyerno. Ghost projects yan, nabayaran ng gobyerno. Bakit nabayaran ng gobyerno? Sabi ni Bunuan, bayad ang gobyerno sa yun, sa Wawaw Builders. Kaya grabe to, mga kabunyog. At pag nagsasalita si Bunuan, tingnan nyo, relax na relax. Relax na relax. Para, na sa kanila, normal na. May nakita ba kayo sa mukha niya na parang pagkahiya? May nakita ba kayo sa mukha niya na parang nagdadalawang isip siyang banggitin niya? Kasi nahihiya siya. Tapos, alam nyo, senador na ngayon si Villar. Senador na si Villar, senador na. Alam nyo kung anong sabi ni Villar, si Mark Villar, dating DPWH Secretary ni Duterte? Sabi niya, that's unacceptable. Wow.
Sabi ni Villar, mga kabunyog, that's unacceptable. Yung mga substandards daw ng mga projects ng DPW, that's unacceptable. That's unacceptable mo. 6 years kang naging sekretary ni Duterte? Wag mong sabihin nung panahon ni Duterte maayos ang inyong mga flood control. Kung yabang ni Villar, kasi senador na nga siya ngayon, dinandun siya sa hearing yung pagdinig ng flood control projects na yan. Sabi ni Mark Villar, that's unacceptable. Si Villanueva, mga kabunyog, si Villanueva. Sabi naman ni Villanueva, ako na ang hihingi ng pasensya sa ating mga kababayan kasi ang ating mga kababayan hindi anli ang pasensya ng ating mga kababayan. Wow! Ang lakas ng loob mo, Villanueva, magsalita niyan. Samantalang sa 2025, ang insertions para sa Bulacan ni reserve ni Escudero ay 12 billion. 12 billion? Tapos ang lakas ng... Kaya alam nyo, mga kabunyog, ang nakakasuka dyan, itong mga nag-iimbestigang ito, sila Villanueva, sila Mark Villar, nandun. Sasalita sila doon. Nag-iimbestiga sila sa Senado. Sila rin mismo involved sa mga ganyan. Sino ba ang DPWH Secretary ni Duterte? Di si Mark Villar. Huwag nating sabihin itong mga pinag-uusapan natin ito ngayon lang nangyari kay Marcos. Huwag niyong sabihin yan. Panahon pa ni Duterte, ganyan na yan. Kay Pinoy, ganyan din. Kaya lang at least 182 billion ang pinag-usapan sa 6 years na ni Pinoy. Dito hindi. Sa isang taon lang ng 2025, 245 billion pesos. At sa 2026, 274 billion na naman ang hinihingi ni Bunuan. Grabe. Grabe to, mga kabunyog. Dapat sa mga yan, ewan ko, hindi ko naman, si PBBM, magpakita na siya. Ano nang gagawin niya ngayon? Inamin na ni Bunuan. Dapat kinabukasan, bukas, maano na natin, mayroon ng aksyon ang gobyerno. Bukas kasi, ano naman ang kailangan mong imbestigahan sa ghost project? Wala ngang project eh. Ang hirap bang intindihin ng term na ghost? Multo? Hindi lang simpleng substandard, ghost. Pinangalanan niya na rin ni Bunuan, Wawa Builders daw. Anong ginawa nila? Wala. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Kaya, yung mga nagsasabi dyan sa akin na bakit daw pagka korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, hindi daw natin dinidiscuss. Ito, ang pinag-uusapan natin dito, 22 to 2025. Korupsyon ito sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Tapos, ang nakakasuka, yung mga nag-iimbestigang senador tulad ni Mark Villar, sabi ni Mark Villar, that's unacceptable. Wow! Tapos sabi naman ni Joel Villanueva, ako na ang hihingi ng pasensya para sa ating mga kababayan. Grabe. Ano yun ninyo? Tapos itong si Bunuan, kung makapagsalita, normal. Wala, normal lang si Bunuan, parang nagkikwento lang na wala kasi. Tapos ngayon, yung korupsyon din ni Sara, okay, hindi flood control yon. Pero pera pa rin yun ng bayan. Tapos gusto nating panagutin sa pamamagitan ng impeachment, pinapatay nyo. Kayo sa Senado, kayo sa Korte Suprema. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Dapat managot lahat. Si Sara sa mga aligasyon ng katiwalian, sa OBP at saka sa DepEd, itong mga sa flood control na to, dapat managot, mga kontratista, DPWH, pati congressman, pati senador na involved dyan. Dapat managot lahat. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot ito. Hindi na substandard ang pinag-uusapan natin, ghost projects na.
inamin na mismo ng secretary ng DPWH. Mga kabunyog, ha? Ano ito? Grabe. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,